Mga master, marami po talaga akong natatanggap na mga tanong na mga nagtataka kung bakit lumiliit yung net proceeds nila sa MPL. Comparison ng kanila pong pag-inquire after few days. Kaya sa episode na ito, gusto ko pong ipaalam sa inyo na mas mabuti po na kapag tayo po ay nag-inquire sa GSIS Touch, i-click din po natin yung Show Tentative Computation. Tapos dito po sa deductions, itong kulay blue na numero ng deductions sa atin pong loan, i-click natin yan dahil yun po ang magbibigay ng details ng mga deductions doon sa inyong loan application. No, kasi kapag mas mataas yung deduction, mas maliit yung net proceeds. So, dapat alam natin po yung details ng mga deductions na ito nang sa ganon ay mayroon tayong sapat na data for comparison after few days or 4 weeks. No, kung bakit lumiit, saan sa deduction yung tumaas. So, ito po ay sa case po ng aking MPL. Wala akong kasalukuyang MPL. So, if ever mag-apply ako ng loan, ito po yung magiging deduction. Meron ba akong service fee na 3,780 para doon sa 189,000 na pwede ko pong ma-applyan na loan. Meron po siyang advance interest na 591 at meron din po siyang redemption insurance na 71. Total of nasa 4,400. So, yun po ang total deduction. So, nandito po yung breakdown. Then, the next few days or next few weeks, if gusto ko rin po mag-inquire muli, ay pwedeng ganito rin yung gagawin ko. I-click ko pa rin yung kulay blue na deduction, tignan yung breakdown. Then, if ever lumiit man po yung net proceeds, ay makikita ko dito, no, yung comparison sa previous kong na-check kung saan sa mga deductions na ito yung tumaas. Then, kapag alam po natin yan, no, kung saan yung tumaas, then maybe we will look into the date, no, kung kailan po tayo nag-inquire. Kasi kapag nag-inquire tayo na malapit sa 23, no, kasi po yun yung deadline ng GSIS. Kapag 24 na kasi granted yung isa pong loan, ay the next parang second month pa yung first deduction, first amortization, kaya normal natataas talaga yung para sa advance interest at para sa loan redemption insurance. No, yun po yung magiging isang factor din ng atin pong pagbaba ng net proceeds. Isa pa, from time to time, kapag lagi tayo nagbo-monitor, ay nakikita din po natin sa itaas kanina yung deduction, yung outstanding balance. No, so namomonitor natin yan, noon dapat lumiliit yung outstanding balance ng ating utang kapag palagi naman pong mayroon pong payment. Sa mga nagtatanong kasi na medyo malaki yung variance ng net proceeds, ay hindi ko po talaga masasagot as to bakit, no? Kasi nga wala akong sapat na informasyon about sa account na yon na tinutukoy, no, na siya pong maging basis natin ng reasons as to bakit lumiit yung net proceeds. No, hindi po pwedeng nating isipin na dahil lumiit yung net proceeds ay mayroon na pong something wrong na nangyayari sa account po ninyo. Dapat po nating tingnan yung breakdown talaga para maisip-isip din po natin as to bakit nga, no, bakit siya lumiit yung proceeds, no. Nandiyan naman po, transparent naman po yung record ni GSIS dyan, transparent naman yung details. Kinakailangan lamang po nating tingnan, no, yung details na yan para mas maintindihan po natin, no. Yun po yung paraan ng pag-determine, no, ng reasons as to bakit lumiit yung net proceeds. Hindi po sapat na check ka lang tapos yung net proceeds na yun na yung titingnan mo without knowing the details, no. Hindi po siya sapat, no. Mas magkakaroon po tayo ng wide range ng information, mas naintindihan po natin yung nangyayari sa atin pong loan account sa GSIS. Kaya I really encourage everyone na kapag nag-check po tayo, atin pong i-click muna yung Show Tentative Computation, tapos yung kulay blue na amount para po sa details ng mga deduction, para
mas clear din po sa isip natin kung ano po yung nangyari sa ating loan account.